Muling pinarangalan ang DZRH Stories Pinoy Documentaries ng ating pambaton na sina Edniel Parosa at Jessel Ricafort. Mula sa 7 finalist, nasungkit ng dokumentaryong silang mga nagdidildil ng asin ang Best News Feature Award dito sa 45th Catholic Mass Media Awards. Nagkamit ng panibagong parangal ang programang DZRH Stories, Pinoy Documentaries sa 45th Catholic Mass Media Awards na may temang Speaking with the Heart, the Truth and Love. Mula sa 7 finalist, wagi ang DZRH Stories sa Best News Feature Award category. Ito ang ikalawang sunod na taon na kinilala ng isang award-giving body ang husay ng naturang radio program sa pangunguna ni Jessel Ricafort at Edniel Parosa. Sa kanilang entry na silang mga nagdidildil ng asin, tinuklas nila ang masalimuot na buhay ng mga mag-aasin tulad ni Nanay Marcela at Tatay Edwin, kabilang ang mga pagsubok na patuloy na kinakaharap ng industriya ng pag-aasin dito sa Pilipinas. Sa isang eksklusibong panayam sa DZRH TV, malaki ang pasasalamat ni Ricafort sa panibagong pagkilalang iginawad sa kanilang programa. Sa akin, nakakakilig na hindi lang pala doon natapos sa ilang beses na pagsalba sa akin personal nung pagdodokumentaryo, yung esensya ng programa. Nakakakilig na meron palang ibang nakakakita. Bakit namin to ginagawa? Dagdag ni Parosa, ang tagumpay nilang ito ay mahalagang hakbang upang mapanatili ang kahalagahan ng radyo sa panahon ngayon. Pero gaya nga nung lagi tinuturo ng mga seniors natin sa amin, sa ating lahat, radio is relevance. Kumbaga, nagkaroon tayo ng oportunidad na i-level up yung radyo sa pamamagitan ng docu sa TV at sa radyo. Nang tanungin naman kung gaano kahalaga ang parangal na ito sa mga nakasalamuhan nilang mag-aasin, Bukod sa akin personal, meron itong epekto sa akin. Siyempre, malaking bagay din ito sa kanila. Magsisilbi kasi itong babala kumbaga sa nasyonal na gobyerno dahil yung asinan natin, yung lokal na industriya ng asinan natin, unti-unti nang namamatay. pag-amin pa ni Ricafort, hindi raw magiging matagumpay ang kanilang programa kung wala ang partner niyang si Parosa. Dumalo rin sa event ang Arsobispo ng Maynila at Honorary Chairman na si Jose Cardinal Advincula DD. Sa kanyang keynote speech, binigyang diin ng Arsobispo ang misyon ng mga media practitioners sa makataong pamamahayag ng katotohanan, lalo na sa pag-usbong ng panibagong media. Maliban sa DZRH Stories, may iba pang mga programa ang DZRH na naging finalist din sa CMMAs tulad ng Special on Saturday, Issues on the Challenges of the Elderly, Health and Welfare para sa Best News Feature, Nightlife para sa Best Entertainment Program, Operation Tulong para sa Best Public Service Program. At may pangako ang bukas, bakit kailangan pa akong isilang para naman sa Best Drama Program. Ang DZRH Stories ay mapapakinggan at mapapanood tuwing linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa DZRH at DZRH TV. At yan ang mga pinakasariwang balita dito sa 45th Catholic Mass Media Awards. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Arnold Herrera. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.